Sa bayan ng San Pablo, Laguna, may isang lalaking pinangarap lang ang simpleng buhay. Ang pangalan niya, Marco, isang tahimik na factory worker na araw-araw bumabangon bago pa sumikat ng araw. Hindi siya mayaman, pero masipag. Bawat kargang sako ng harina, bawat overtime, iniisip niya, para kay Liza at kay Mia to, ang asawa niyang si Lisa at ang anak nilang 8 taong gulang na si Mia. Ang dahilan kung bakit siya nagsisikap. Isang hapon habang kumakain sa kantin, lumapit ang tindera ng loto. "Sir, bili ka naman, baka ikaw na ang susunod na manalo." Napangiti si Marco. "Ah, sige nga. Pero kung di ako manalo, libre mo ako ng kape ha?" Biro niya. Tinayaan niya yung mga numerong palagi niyang ginagamit. Birthday ni Liza, anniversary nila, at edad ni Mia. 20 piso lang naman, kaya di niya masyadong inisip. Pagkalipas ng 3 araw, habang nanonood ng TV, narinig niya ang balita. Ang nanalo ng 20 milyong piso jackpot ay may kombinasyong 11, 05, 28, 19, 06 at 12. Natigilan si Marco, kinuha niya ang wallet, tiningnan ang ticket, tugma lahat. Halos manginig siya sa saya. "Liza, Liza, panalo tayo! Nanalo tayo ng 20 milyong piso!" Sigaw niya, halos di makapaniwala. Niyakap siya ni Liza, pero sa gitna ng halakhak, may kakaibang ningning sa mga mata nito. Hindi excitement, kundi tila pagkaasam. Lumipas ang ilang linggo, nakuha nila ang premyo. Lahat natuwa. Mga kamag-anak, kapitbahay, pati dating kaibigan na matagal nang di nagparamdam. "Marco, itabi mo yan. Huwag mong ipangalan kahit kanino. Mahirap pagkatiwalaan ng pera," payo ng tiyuhin niya. Pero dahil lubos ang tiwala niya kay Lisa, sinabi niya, "Love, ikaw na bahala sa pera natin para di ako magkamali. Alam kong mas marunong kang umita si Liza. Huwag kang mag-alala. Para sa pamilya natin to sa una, masaya." Bumili sila ng kotse, nagplano ng bahay, at nag-donate pa sa simbahan. Pero makalipas lang ang 2 buwan, nag-iba si Liza. Dalas na sa phone, palaging nakaayos, at laging umaalis. "Love, saan ka pupunta?" tanong ni Marco. "Meeting lang, business deal, para sa future natin." Pero nang minsang sundan ni Marco, nadiskubre niyang hindi negosyo ang pinupuntahan, kundi isang lalaki. Sa restaurant, nakita niya si Liza, nakaakbay ang lalaking di niya kilala. Kinilabutan siya, parang gumuho ang lahat. Kinagabihan, hinarap niya si Liza. "Love, sino yung kasama mo kanina?" Nanlaki ang mata ni Liza. "Sino? Ah, si Joel. Business partner ko yon." "Business partner mo? O lover mo?" Tahimik. Wala siyang narinig kundi ang tibok ng puso niya. Lumipas ang ilang araw, hindi na bumalik si Liza. Pag-uwi ni Marco, tahimik ang bahay. Walang mga gamit, wala si Mia. Sa mesa, may iniwang sulat. "Huwag mo na kaming hanapin. Hindi mo ako mapapatawad, kailangan ko lang ng kalayaan." Kasama ng sulat, resibo ng bank transfer, 18 milyon. Naubos halos lahat ng pera nila. Agad siyang pumunta sa pulis, pero dahil mag-asawa sila at joint account, wala silang magawa. Mas masakit pa, makalipas ang 1 linggo, nakatanggap siya ng reklamo. Si Liza mismo, kinasuhan siya ng harassment. Ang babaeng niloko siya. Siya pa ang nagdemanda. Lumipas ang mga buwan. Walang natira kay Marco kundi 200,000 piso. Pero imbes na magmukmok, sinabi niya sa sarili, "Kung niloko ako, siguro may dahilan si Lord. Siguro kailangan kong matutong tumayo mag-isa." Ginamit niya ang natirang pera, bumili ng kalan, mesa at ilang sangkap. Nagtayo siya ng karenderya. Sa una, 3 ulam lang, adobo, giniling at tinola. Pero dahil masarap at mura, dinayo siya ng mga tricycle driver, estudyante at empleyado. Araw-araw, ubos ang ulam bago magtanghali. Tinawag ng mga tao ang tindahan niya
Karinderya ni Kuya Lotto. Isang taon ang lumipas. Habang nagluluto siya, may lumapit na dating kaibigan. "Bro, nakita ko yung ex mo sa balita." "Ano daw?" tanong ni Marco. "Yung lalaki niya nahuli, scammer pala, niloko pati siya, na-freeze ang pera nila." Tahimik lang si Marco, hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagalit. Sabi lang niya, "Siguro ito na yung hustisya na hindi ko kailangang hingin." Paglaon, lumaki pa ang karinderya niya. May branch na sa kabilang bayan at si Mia bumalik sa kanya matapos makalaya sa galit ng ina. "Papa," sabi ni Mia, "bakit di mo kinamuhian si Mama?" Ngumiti si Marco. "Kasi anak, minsan yung mga taong nanakit sa atin, sila rin ang nagtuturo kung gaano tayo kalakas. Ang pera ay parang tubig. Kapag hindi marunong humawak, mawawala. Pero ang tiwala, pag nasira, mas mahirap pang ibalik kaysa sa milyones. At ang karma, laging marunong magbalik kahit hindi mo hanapin." Kung ikaw si Marco, pipiliin mo bang maghiganti? O kaya mo ring patawarin tulad niya kahit na niloko ka at iniwan?